yan sa Barangay Tayo. The views and opinions expressed by the host and guests are solely their own and do not necessarily reflect the views, policies, or positions of this television station, its management, or its affiliated network. The station and its affiliates assume no responsibility or liability for the opinions expressed or the content discussed during this program. Viewer discretion is advised. Isang maganda at mapagpalang araw po mga kabarangay, isang karangalan ang makasama kayo linggo-linggo dito para pag-usapan natin ang mga mahalagang bagay na nangyayari sa serbisyong barangay. Dito lahat yan sa Barangay Tayo. In behalf of Kapitan Dondon Francisco, Cags Marie Formentera, and SK May Salazar, hello mga kabarangay. Welcome to another edition of Sa Barangay Tayo. Alam niyo po, by now, you should know na napasa po sa Bicameral Conference Committee ang term setting na pinangunahan po ng House of Representatives at po ng Senado. Ngayon naka-obtain po tayo ng Conference Committee Report o yung makikita nyo balang araw kung sakali po siyang magiging batas ay ito po yung mga section o yung mga provisions na mga importante para po sa mga barangay officials at sangguniang kabataan. So, I will just start. I will read the provision and I hope na ma-explain ko po ng mabuti ang mga nilalaman ng mga provision are. Well, start na po tayo. Conference Committee Report, Section 1. The term of office of all elected barangay and sangguniang kabataan officials shall be 4 years. No elective barangay officials shall serve for more than 3 consecutive terms in the same position. No elective sangguniang kabataan official shall serve for more than 1 term in the same position. Voluntary renunciation of offices for any length of time shall not be considered as an interruption in the continuity of service for the full term with which the elected official was elected. Okay. Napaka-dali lamang po nito, no, except for the last few sentences. At ito nga po, sasabihin ko sa Section 1. Ang Section 1, ang term of office po ninyo, kung sa 2026 November 2 ang eleksyon, ang paglalabanan nyo po ay 4 years, 3 terms. Yan, 4 years, 3 terms. Nakalagay po dito sa sangguniang kabataan, 4 years, 1 term lang po. Okay? Okay, Kagawad Butch, paano yan? 4 years, dapat consecutive terms. So halimbawa, kung na-elect ako ngayon, first termer, okay? 2 years plus 1. Kasi hanggang 2025 lang ako. So, December 2026, November 2026 plus 1. Okay? Nanalo ako plus 4. Okay? So, second term ko pa lang po yun. Another 1. Kung nanalo ako sa, well, the next preceding election, another 4 ulit ako, last term ko. So, ilan po yun? I think 11. Ayun po. Second term, ganun din po. Meron pa po kayong last term, na 4 years. Ang tanong, ang mga last termers ba ngayon, pwede pang tumakbo sa 2026? Hindi na po. Pero hanggang 2025 kayo, pero extended kayo up to 2026. November to 2026, ayun po ang pinaka-last ninyo. Pwede ba kaming tumakbo? Halimbawa, ako si Kapitan, last term. Hanggang November 2, 2026 na lang po ako, di ba? Pwede ba akong bumaba at pwede ba akong tumakbo ng kagawad? Yes, pwede. Kasi ang nilalagay naman dito, elected barangay and sangguniang kabataan officials shall be for 4 years, di ba? Consecutive terms. Kung na-elect ka ng 3 consecutive terms as kagawad,
sa last term mo, pwede kang tumakbo umangat as kapitan. Okay? Ang kapitan naman, pag naka-last term na, ngayon, sa 2026, pwede ho kayong tumakbo ng kagawad, ibang posisyon. Okay, sana po malinaw po yan. Tungkol naman po sa SK, ang sabi din no elective sangguniang kabataan official shall serve for more than one term in the same position. So, pwede rin magbaliktaran. Dapat, hindi kayo overage. Under our Omnibus Election Code, ang overage, by November 2, dapat 24 under po kayo. Hindi po kayo 24 years old and one day or 1 hour, and 1 day or 2 days, kinakailangan on or before November 2, dapat birthday mo ay ka-24. 24 ka pa rin. Hindi ho dapat mag-go over ng ilang days o ilang buwan. Di ba? So, dapat malinaw na po yun. Pag hindi kayo overage, pwede pa kayong tumakbo, pero one term lang po yun. Bibigyan kayo na... Of course, sa next election, sigurado niyan overage na po kayo. Okay. Ito, marami nagkakamali po dito. Voluntary renunciation of offices for any length of time shall not be considered as an interruption in the continuity of service for the full term. Okay. Kasi meron ho kasi nag-i-style. Halimbawa, last term ko as kapitan or kagawad. 6 months to go. Magre-resign ako. Para makatakbo ulit ako sa susunod na eleksyon kahit na last term na ngayon. Kasi, para sa akin, kino-consider ko na interruption po yan ng aking serbisyo. Hindi ko po nakumpleto ang aking termino. So, in-stylean ko. Sinabi po dyan, voluntary renunciation or, ang ibig sabihin niya, nag-resign ka out of your own volition. Decision mo yun na ikaw ay nag-resign. Ha? Hindi ka na pwedeng tumakbo sapagkat hindi yan kinokonsidera na interruption sa iyong serbisyo. Ano ba mga interruption? Kinasuhan ako, 6 months, 1 year. Hindi ako nakaupo, suspended ako. Napawalang visa. Okay? O kaya pinaabot ka sa Supreme Court, natapos na yung suspension. 1 year o 6 months ako hindi nakaupo, yun ang interruption. So, pwede, may last term ako, pwede ba yun? Pwede pa akong tumakbo? Yes. Pwede pa. Kasi nga daw, merong interruption yung iyong termino, hindi mo na kompleto. Kaya, pwede ka bang tumakbo ng isa? Yun ang ibig sabihin ng interruption. Pero, voluntary renunciation, inuulit ko, voluntaryo kang nag-resign, hindi kino-consider na interruption, kaya buti naman nandyan yan para mawala na yung mga style na nag-resign at sinasabing meron silang interruption. Hindi pa rin kayo papayagang tumakbo kung last termers po kayo. Okay, sana po malinaw. Lipat na po tayo sa kabilang section. Section 2, date of election. The next regular barangay and sangguniang kabataan elections shall be on the first Monday of November 2026 and every 4 years thereafter. Pakipi muna mga bossing, ha? The next regular barangay and sangguniang elections shall be on the first Monday of November, which means araw ng patay sa November 2. Yan ho ang pinasa nilang batas. Yan ang byproduct ng minamadali ang isang bill. Hindi ako natatangahan sa mga senador, hindi mga tangang ating mga congressman para sabihin ay magkakaroon ng eleksyon sa araw ng patay. Ang tanging naiisip ko lamang din ay minadali nila at hindi nila nasilip. Ganun pa man, kung pinirmahan na ng Pangulo yan at naging ganap na batas na siya, ay November 2, araw ng patay o All Souls Day, ang magiging eleksyon natin sa December sa 2026. Ayan po ang kanilang malaking pagkakamali. Kagawan mo, paano yan? Batas na. Pwede bang mag-suggest ang COMELEC na palitan? Pwede mag-suggest, of course.
lahat naman ng buong Pilipinas isasuggest yan. Pero kung pipwede raw ang COMELEC, palitan nila yung date. No, hindi pipwede. Kasi batas yan. Ang gagawin ng Kongreso sa 20th Congress, sa susunod na Kongreso, aamendahan lang naman yung date. Hindi naman kinakailangan ipasa yung buong batas. Aamendahan lang yung date na date of election. Yan lang po. So, mabilis lang yan. Sana gawin na lang nilang December, first Monday, or before November, October. Sanay naman tayo sa October. Or May, I don't know. Pero, aamendahan lang naman yan. Pag hindi nila inamendahan yan, doon tayo boboto sa Manila Memorial Park. Okay? Section 3. Assumption of office. The term of office of barangay officials and members of the Sangguniang Kabataan elected subsequent to the effectivity of this act shall commence on the first day of December next following their election. Madali lang po yan. Pagka kayo ay nahalal sa November 2, 2026, kailan ang oath of office ninyo? Or kailan ang oath or first day of office ng mga bagong halal? December 1 po ang nakasaad sa Section 3, Assumption of Office. Di ko alam, 1 month po ba yon? Well, more than 1 month and 1 day yata. Or less than 1 day para mag 1 month. December 1 po, pag nahalal kayo ng November 2. Simple-simple lang po yan. Section 4, Holdover. All incumbent barangay officials and members of the Sangguniang Kabataan shall remain in office unless sooner removed or suspended for a cause until their successors shall have been elected and qualified. Okay. Itong termino po ninyo, you were elected 2023. October ba? Well, anyway, October 2023. Hanggang December na lang po kayo, 2025. More specifically, December 1, 2025 na lamang po kayo. So, from December 2025 up to November 2, 2026, hindi ho kayo kino-considered na elected. Kayo ay kino-considered na holdover positions. Okay? Holdover officers. Ang ibig sabihin ng holdover, to stay, officials should stay until the next election. Kasi alam nga naman mag-appoint pa. Hindi ba? Alam nga naman mag-election, wala nga pong election. Pero you are left in suspended animation na kayo ay maging holdover. Wala naman hong problema. Mga elected po yan. Paano yung appointed? Pwede ho bang holdover po yan na appoint lang si Kagawad Butch? Pwede kasi kagawad ka pa rin. Wala namang papalit sa'yo eh. Di ba? Unless, of course, you are removed from office. Yung po nakalagay dito. Halimbawa, removed by virtue of, nakasuhan ka, guilty, and then pinatalsik ka sa opisina ng kagawad o kapitan. Pero hanggat hindi nangyayari po yun, holdover capacity po kayo hanggang November 2, 2026. Okay, tapos na yung Section 5, ano? No, nandito pa tayo. Section 5, we will move on. Transitory provision. Incumbent elective officials serving their third consecutive term in the same position shall not be eligible to run for the same position in November 2026. BSKE, yung po yung sinasabi natin kanina. Yung ito pong transitory provision na yung incumbent elected official, the third term na po ngayon, hindi na po sila pwede for the same position. Halimbawa, ako ay elected as kapitan, third term ko ngayon. Pwede ba akong tumakbo sa November 2, 2026? Hindi na. For the same position as kapitan. Pero, pwede pa akong tumakbo as kagawad. Kung gusto kong bumaba or kagawad, isa mong umangat, naka-third term ka na, pwede kang magkapitan. Wala hong problema yon. Okay, sana po malinaw pa po lahat. Kasi simple pa naman po lahat yan, ano?
Dito po tayo sa Section 9, Effectivity Clause. This act shall take effect immediately upon publication in the official gazette or in newspapers of general circulation. Approved June 11, 2025, 7:59 p.m. Napakadali lang ho ng effectivity clause. Kung halimbawa, napirmahan na po yan ng ating Pangulo na pag-uusapan natin ang pagpirma at veto, sa susunod pong segment ito, abang-abangan nyo lang po. Pero kung napirmahan yan, effective immediately po yan. Paglabas in any national publication, dyaryo, Malacanang announcement, Senate, Congress announcement, na ito ay isang Republic Act number, blah, 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 blah. Effective immediately po ang batas na iyan. Batas na po ba? Hindi pa po. Kasi nasa presidente na ang conference committee report o ang bill na naipasa ng bicameral conference. So, nasa Pangulo nga po yan at pag-uusapan natin ang veto power o ang the power to sign a legislative measure. Babalik po tayo dito sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo.